Okay guys, so meron tayong i-check ngayon itong battery operated na electric fan. So meron siyang dalawang option, meron siyang DC at meron siyang AC. Yan, so try natin siyang ilagay dito sa DC. So try natin i-on. Okay, so kung mapapansin natin, yan, mandar siya, mahina. Yan. Yan, so ilang seconds lang guys. So namamatay lang yung fan niya. So yan na, tumitigil na yung kanyang fan. Yan. So umiilaw yung charge niya. Try natin yung light. Okay. So halos hindi na umiilaw yung light niya. Yan. So halos hindi na umiilaw. Tsaka ayan, wala na. Ayan. So wala nang power siya guys. So sa ganitong mga electric fan, mostly ay yung battery ang bibigay. Pero check natin, try natin siya kung pwede ba natin siya ma-direct sa AC line. So meron naman siya ditong ano, pinoto lang. Ito siya. So dudugtungan na lang natin to para ma-check natin kung okay pa ba itong fan kahit naka-AC lang, naka-direct to AC volts lang. Okay, so nadugtungan ko na siya guys. Ito siya. Yan. So nilagyan ko siya ng pang-plug sa AC. Yan. So saksak natin, try natin siya kung gagana ba. So isit ko dito sa AC yung ano, yung switch niya. Yan. Then plug natin. Okay. So wala guys. Papansin natin, ayan. So walang nag-indicate dito, kahit itong green na lang yung mag-indicate ng power. Yan, so wala. So try na lang natin siyang buksan. Tingnan natin sa loob. Okay. So check muna natin, baka nagkamali tayo. Wala pa lang power yung ano, yung outlet natin. Okay. Okay, meron naman. So buhay itong outlet natin. Yan, check natin ulit. So yun, wala talaga. Kahit indication na may power siya. So wala. Dead set. So buksan natin to. Titignan natin sa loob kung ano yung nagiging problema niya. Okay, nabuksan ko na guys. So ito yung likod niya. Dito nakalagay yung kanyang battery. Yan. So tatanggalin muna natin tong battery niya. Okay. So hopefully hindi pa sira itong battery na ito. So baka may problema lang dito sa loob. Pero kadalasan kapag ganitong electric fan, so ang bibigay, unang bibigay itong kanyang battery. Yan. So bubuksan natin to siya guys. Okay. Okay, ito na siya. So ayun, so nakikita ko na guys. So ang problema niya, yan, ito siya. So nasusunog yung kanyang transformer. Yan. So kaya pala walang out. So kung pansinin natin, ito yung AC input natin. Yan. Itong wire na ito yung dinugtungan natin. So dito pumasok yung AC voltage. Okay, and then yung output niya, yan, ito siya. So sunog yung kanyang transformer mga ka-jetek. Okay, so makikita ba sa camera? Yan. So itong portion na ito, yan, lusaw na yung ano, yung kanyang insulator. Yan. So try natin hanapan siya ng transformer. And then testing natin kung gagana pa ba itong ano, itong kanyang electronics, pati na itong kanyang motor. So kanina nung tinisting natin ay umandar naman siya dahil meron pang konting na store yung ano, yung battery niya. So meron pang konting na store kaya umandar siya ng saglit. Pero dahil wala pong pang charge, dahil walang output yung transformer na magcha-charge dito sa ano, sa ating battery. So yan siguro yung problema kaya hindi na gumana kahit na i-direct natin sa AC. kasi walang output galing dito sa transformer, so wala ding AC.
Okay. So try natin hanapan siya ng transformer, then kakabit natin at i-testing natin kung gagana pa ba yung electric fan na ito. Okay, so babalikan muna natin to guys. Ayan. Kung mapapansin natin, sunog yung kanyang output ng transformer. But kung titignan natin dito sa board, parang pinagpraktisan na to guys. Yan. So pinagtali-tali na lang niya sa circuit yung ano. So baka hindi kabisado niya kung paano ibalik. Kaya naapektuhan yung ano, transformer. So nasunog siya. Okay. Yan. So ito, tinali lang dito. Yan. Itong isa din, pinagtali lang sa may circuit. Yan. Ito din. At pati ito. So try natin ibalik ulit yung mga koneksyon niya. Kasi kapag magpalit lang tayo diretso ng ano, yung transformer, so magkakaproblema pa rin to. Sisirain pa rin yung transformer kung mali yung mga tapping dito. Okay, ito na siya guys. So yung connection niya, yan, kung pansinin natin, itong malalaking diode, ito talaga yung pinaka easy niya. Okay, so titignan natin yung, ayan, yung out ng transformer. Yan, kinonect niya dito yung isa. Okay, but itong isa, yan, so dito niya ikinabit sa switch. Merong connection na pala dito. Yan. So yung isa kinonect niya dito, and then yung isa ay dito niya kinonect diretso sa ano. Okay, yan. Parang original naman yung pagkasolda guys. Okay, pero yung connection niya, ayan, pansinin natin, ayan, pinagsama niya dito sa ano, yung negative ng motor, ayan, kasama siya dito, nakakonect sa output ng transformer. At yung isang positive, so kung tama naman tong connection guys, pwede naman natin siya iinang na lang ulit. So mahirap kapag ka ganito. Yan. So ito yung charging nya. Okay, so check natin. Ito pala yung ano, supply ng LED. Okay, yan, supply ng LED. And then yung charging nya guys, yan, ito siya. So ito lang ang hindi nagalaw. So ito yung supply ng LED positive, and then ito yung sa LED negative. Yan. So parang original naman na pagkain ng guys. So parang pinuto lang yung ano. So check muna natin kung bakit ba nasunog itong transformer. So itong pang charging nya, ito yung para sa battery. Direct ito sa battery. Okay guys, so ito yung kanyang kamalian. So siguro ay baguhan siguro yung gumagawa. So kung mapapansin nyo kanina, yung isang wire na galing sa transformer, yan, so pansinin natin itong isa. So ito yung nakakabit, which is tama naman dahil dito naka-input yung ano, AC. Okay, pero yung isa dito niya kinabit yung isang input. Yan, parang ganyan. So kung titignan natin itong marking nya, yan, so kung makikita ba sa camera, ito siya.
Okay. So, parang hindi may focus natin. Ayan, ito siya. So, meron siyang M+. And then, itong kabila, M-. So, ibig sabihin ito yung connection para sa motor. Pero, kinabitan niya ng supply na galing sa transformer, which is hindi pa na-convert into DC. So, yun ang mali. And then, itong isa, so, tama yung pagkakabit niya, na, pero positive yung nilagay niya dito, yung plus ng motor. Okay. Okay, so meron ako ditong transformer. So ito na lang ang ipapalit natin. Actually 12 volts ito, pero nagre-regulate naman ito dito sa kanyang control para maging 6 volts lang yung kanyang charging. Dahil 6 volt po yung charging niya, yung battery niya. Okay, so tatanggalin muna natin to. Yan, so ito yung AC na wire niya, yung 220 volts, and then ito yung wire ng output ng transformer. So tatanggalin ko rin itong transformer. So ito siya guys. So dahil shortage siya, so medyo mainit pa nga yung coil niya. Yan, so papalitan ko siya. So sana magkasya to. So ito yung input niya, AC input, and then yung step down na output niya. Okay guys, so naikabit ko na itong wiring ng AC nya dito sa input ng transformer. Okay, so medyo maluwag yung transformer natin guys, so siguro aayusin ko na lang to para maging maayos yung pagka kabit ng transformer. So hindi siya magkasukat nung itong tinanggal natin. Medyo malaki to, pero okay lang to kasi ayan. So para matesting natin kung okay pa ba. So kanina babalikan natin tong connection nya. So dapat itong AC output mula sa transformer ay dito talaga itong dalawang diode. Kung pansinin natin, ayan. So may nakatatak naman diyan na ayan, so kung makita sa camera. So may nakatatak dito na AC. Ayan, banda dito. Ayan, AC. Ayan. So, makita ba? Ayan. So, dapat dito talaga sa dalawang connection dito, connect natin yung AC input. Nung kanina, pinagsabay niya dito sa plus ng positive ng motor. So, baka yun ang dahilan na nasira yung transformer. So, ngayon, susubukan natin, dito natin siya i-connect para malaman natin kung okay pa ba itong board. So sa tingin ko wala namang nasira, so connect na lang natin.
Okay, guys. Now. Okay, so naibalik ko na yung connection niya, guys. Kung pansinin natin itong dalawang blue na wire, yan, ito yung DC input dito sa board. So kanina pinagsabay niya ito pag-connect nung dating gumawa dito sa negative ng motor, which is mali siya, guys, kasi mawawala ng supply yung board. So wala nang supply yung para sa charging, walang supply yung motor, at pati sa LED. Actually yung sa LED, guys, hindi siya umiilaw kung naka direct to AC siya. Pero try natin siyang i-check ngayon kung iilaw ba, and then i-voltage check din natin itong kanyang charging. Yan, itong charging na wire niya. Okay, so supplyan natin siya, guys, kung gagana na ba yung yung board natin. Okay, so try ko siyang i-plug. Yan. So supplyan ko siya ng AC, guys. Ayan. So pansin nyo, diretso siyang umandar. So try natin siyang i-off. Okay. Ayan. So kung mapapansin natin, meron na tayong display. So may AC na tayo na display. Ayan. So kung i-on natin to, okay. Ayan. So umandar yung fan niya, guys. Ayan. So nagkakaroon na ng supply yung board. So kanina ang nangyari, walang supply yung board. Pati yung transformer niya nasisira pa dahil sa baliktad na connection. Okay? So try na lang natin to siyang ibalik dito. Pero bago natin ibalik, so try muna natin siyang sukatan. I-off lang natin tong Yan. I-off lang natin tong fan niya. So susukatan natin kung meron ba tayong makuhang voltahe para sa charging ng battery. Okay. Yan, so nakasit ako sa DC. Yan, DC 20 volts. Then kabit natin tong tester natin. Okay, so plug ko siya, guys, kung meron bang charge yung battery. Pagka may reading dito yung tester, so magcha-charge siya sa battery. Okay, so kung pansinin natin na yan, nasa 5.6 volts. So kung naka-off yung fan, so posible try natin siyang i-off. Okay, testing muna natin ulit. Ayan. So mawawalan, ayan. So yun na yung parang lumuluwag yung tester natin. Okay. Ayan, so ayusin muna natin itong tester natin. Okay. And then try natin siyang i-plug ulit. Ayan. So meron siyang 7.25 volts DC. So kayang-kaya na i-charge ito sa kanyang battery na 6 volts. Okay. So ganun lang, guys. Nasunog yung kanyang transformer. And then pinagpraktisan pa yung connection nitong wiring sa sa kanyang electronic board. So nagkabali-baliktad. So yun, nagka-problema. Nawala ng supply yung board kaya hindi siya gumana. So ginawa natin is binalik natin sa original na connection yung
kanyang mga wirings. So okay na siya, nagkaroon na siya ng supply, gumagana na. So balik na lang natin siya. Symbol ko muna to, then babalikan ko kayo guys. Okay, so final testing na natin siya guys. Ayan. So kung mapapansin natin, dahil may nakastore pa siya konti na na battery, so at saksak natin na kanina ng saglit, so nagkakaroon siya ng power. Ayan. Okay, so kung mapapansin natin yung ilaw niya, yan, umilaw siya. And then ayan, so kulang pa siya ng charge guys. Pero kung hindi naman tayo gumagamit ng battery, kung may kuryente lang tayo, at least okay na, nagawa natin, pinagyo natin yung connection. So binalik natin siya sa dating connection. Okay, so kung nakasaksak siya guys, ayan, hindi siya iilaw. So lipat natin siya sa DC. Ayan. And then try natin i-on. Ayan. So gumagana na siya guys. Ayan. So may ilaw na rin yung kanyang charge, pati itong power. So mandar na siya. So lipat natin siya sa high. So yan, may ilaw yung charge, and then i-on natin direct to AC. Ayan. So okay na guys. So sana po meron kayong natutunan dito. So sa bago pa lang nakabisita sa channel natin, pwede kayong mag-subscribe, at para ma-notify kayo sa mga panibagong uploads ko, pwede nyo i-click yung notification bell. Yan, so maraming salamat po sa inyong panonood.